So, dito tayo, sunod, mga kababayan. Itong sunod nating pag-uusapan, patungkol ito sa 100 billion na sinabi ni Saldico, mga kababayan, na si PBBM nga daw ang nag-utos na i-insert. Ito na, mga kababayan. Sa mga naghahanap ng kasagutan, sa mga naguguluhan kung totoo ba talaga na si PBBM ay ang nag-utos na i-insert ang 100 billion, kaya tinupad ni Saldico? Mga kababayan, ito po, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, sa mga oras na ito, nais ko pong iparating sa inyo, lahat po ng sasabihin natin ay totoo. May source galing sa balita at may pruweba na galing sa mga researcher. So ito po, mga kababayan, yung 100 billion na sabi ni Saldico na inutos daw ni PBBM na i-insert at tinupad naman ni Saldico, inamin na ni Undersecretary Bernardo. Mga kababayan, inamin na ni Undersecretary Bernardo na siya pala ang may hawak ng 100 billion at hindi dumaan kay PBBM. Ito ngayon, mga kababayan, sa madaling salita, si PBBM nakapag-appoint ng gabinete na kawatan. Ayan na, mga kababayan. Yung 100 billion na inamin ni Saldico na in-insert at inutos daw ni PBBM, hindi pala kay PBBM dumaan. Sa miyembro ng gabinete niya, dumaan. Nako po. At ang 100 billion ay wala kay PBBM. Nandun kay Bernardo, Undersecretary ng DPWH Bernardo. Nako po, eto na, mga kababayan. Patay tayo niyan. Eto mga kababayan, gusto nyong marinig? Dito, pakinggan ninyo. Statement that he delivered 25 billion to President Marcos. And Eto na Tila inabsuelto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si PBBM sa multi-billion peso flood control scandal. Siya raw mismo ang naghawak sa pera. Kaya alam niya kung kanino ito napunta. Ayan Narito na. ang agenda report ni Ivy Reyes. Rinig nyo ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos pangalanan ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico, si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal, tila promeno si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at pinabulaanan ang pagkanta nito. Sumulat umano si Bernardo kay PBBM kahapon, ilang oras bago i-anunsyo ang sunod-sunod na resignation sa gabinete. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Patay. I will name some of them. Hala. Undersecretary Adrian Bersamin. Patay. He name-dropped the President, Nako. making Saldico believe na Si Bersamin. gusto ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Ngayon, si resigned Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, DepEd Undersecretary Traiguel Olivar, DPWH Secretary Manuel Bonoan at Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinuturo ni Bernardo. Sa sunod ni Bernardo, absuelto si PBBM. Kita nyo? Rinig nyo, mga kababayan? Mamaya i-continue natin. So, ito pala ang nangyari, mga kababayan. Merong inappoint si PBBM na akyat bahay sa gabinete. Patay kayo dyan. Sa mga nag-akusa kay PBBM na nagsabing si PBBM daw ang nag-insert, nako po, magtago na kayo. Babalik sa inyo, makakasuhan kayo. Ito na nga ang sinasabi ni PBBM. Hindi porket narinig ninyo sa tao, hindi porket sinabi niyang ito, nagnakaw siya, nagnakaw, yun nagnakaw, ay siya na agad ang arestuhin mo. Hindi pala. Kailangan mo manaliksik. Kailangan mo mag-research. Para hindi ka maging kawawa sa huli. Kasi babalik sa'yo yan Ito na.
According kay Bernardo at sa Billionaire News Channel, ang nagkuha pala ng 100 billion na yan, ay hindi si PBBM. Ngunit, ginamit lang ang pangalan ni PBBM na kunwari inutusan sila para ma-release nila yung 100 billion na yan. Dalawa po, si bata at si matanda, sangkot. Naku po, mga kababayan. Klarong-klaro ha, malinis ang Pangulo. Wala namang tanga na magpa-imbestiga ka dyan ng korupsyon tapos sangkot ka. 'Di ba? Sino ba namang tanga na ikaw mismo manguna na magpa-imbestiga ng korupsyon kung sangkot ka? Malamang wag mo na pag-usapan yan kasi madadawit ka rin. So sa madaling salita na malakas ang loob ni PBBM kasi nga malinis siya. Eto na mga kababayan. Mismong inamin ni Undersecretary Bernardo, mga kababayan, na wala kay PBBM ang 100 billion, kundi nasa kanya. Okay, continue ko ha. Mga DDS, baka naman. Billion pesos. Baka naman sabihin nyo na naman dito. Baka naman sasabihin ninyo, wala, sinalo ni Bernardo yan. Sino ba namang tanga na sasaluin mo yung hindi mo problema? Makukulong ka habang buhay. Para lang isaluin mo si PBBM? Wala naman sigurong tanga na gano'n na hindi ka nagnakaw, tapos aangkinin mo, ano ka? Si Jose Rizal. Di ba? Di ba? May mga DDS dyan sa comment section, nagpapansin. Wala namang mga viewers, nagbablog-blog pa, tapos walang views. Ito, continue. Making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Ngayon, si resigned Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, DepEd Undersecretary Traigev Olivar, DPWH Secretary Manuel Bonoan at Executive Secretary Lucas Bersamin ang itinuturo ni Bernardo. Patay. Sa sulat ni Bernardo, absuelto si PBBM. Sa 100 billion pesos daw kasi na ipinasok sa budget, 81 billion lang ang napunta at nahawakan ni Bernardo. Ang lagpas 20 billion pesos sa ibang ahensya na raw na isingit. Sa 81 billion pesos, 52 billion pesos dito, personal na hinawakan ni Bernardo, kaya makapagpapatunay daw siya na hindi napunta sa Pangulo ang pera dahil Kita ninyo? Wala kay PBBM ang pera, na kay Undersecretary Bernardo. At napaka-imposible naman na mapunta daw kay PBBM, siya nga ang kumausap sa mga gabinete ni Marcos. So sa madaling salita, sabi ko nga sa inyo mga kababayan yung Malacanang, kapag binaha yan ngayon dyan at nilumunop sila, nilamon sila ng tubig, 1, 2, 3 lang ang malulunod dyan. And the rest, lulutang. Bakit? Puro plastic. Kaya nga si PBBM mga kababayan, gumalaw mag-isa Si PBBM mga kababayan, gumalaw mag-isa, hindi nanghihingi ng tulong sa mga gabinete niya. Bakit? Kasi halos kadalasan sa mga gabinete niya ay plastic. Wala akong pinangalanan at ang dami ninyo na gabinete. At according dito sa balita, may gabineting sangkot na pinangalanan ni Roberto Bernardo na Undersecretary ng DPWH. dalawang undersecretaries ang kausap niya. Dalawang undersecretary ang kausap ni Bernardo. Hindi si PBBM. So sabi ni Saldico, si PBBM daw nag-utos. Kung si PBBM nag-utos, bakit walang napunta kay BBM at napunta kay Bernardo? So ganun na ba kalakas si Bernardo kay PBBM? Ayan na, mga kababayan. So mahirap talaga mga kababayan kay PBBM magtiwala, no? So, meron talaga mga kababayan na appoint si PBBM na akyat bahay. No? Biruin mo, gagamitin mo yung pangalan ng Pangulo o ganito. Kung naalala nyo mga kababayan, isang residente sa Laguna na na-scam, na pinapadalhan ng Fortuner, pinapadalhan ng mga mamahaling bag para mag-invest, no? Yung doktor, at ginamit ang pangalan ni PBBM. Nakita nyo sa balita? Yung nagbigay daw si PBBM ng bag, nagbigay ng Fortuner, nagbigay ng ganito, kasi nag-invest. Tapos walang kaalam-alam si Marcos may ganon. Statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos
and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to USEC Triggy Olaybar. Nako, Personally, Mr. President. si Ulaybar. Nang tanungin daw ang nakatatang nagbesamin kung anong gagawin sa 52 billion pesos, sila na raw ang bahala dito. Bagaman Ay. courtesy resignation ang ginawa ng mga nabanggit na opisyal, The handwritten letter was given to the president yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. Yesterday. And At thereafter, 2 p.m. and thereafter he asked There were for the, resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. ang tingin ni Blue Ribbon Chair Lacson, wala talagang kinalaman ang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Oh. Tila inabswelto Wala talagang alam si PBBM. At ito nga ang sabi pa ni Undersecretary Bernardo. Tinanong pa daw niya si Bersamin, yung matanda yung Lucas Bersamin, kung saan gagamitin ang 50 billion. Sila na daw bahala. O sa madaling salita, yung 100 billion wala kay Marcos. Yung 81 billion na kay Undersecretary Bernardo at yung 20 billion or 19 billion nasa ibang ahensya na punta. So ni Singkong Duling wala kay Marcos. So tama nga ang sabi ni Saldico na sa 100 billion insertion wala siyang nakuha noon ni piso. Tama ang sabi ni Saldico. Wala siyang nakuha ni piso. Kasi bakit? Yung 100 billion napunta yung 20 sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung 80 billion hawak ni Bernardo. At yung 50 billion, tinanong daw ni Bernardo kung saan gamitin, doon niya tinanong kay Lucas Bersamin, sila na daw ang bahala kung saan dalhin. Nako po, kung totoo man yung aligasyon ni Bernardo mga kababayan, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Bernardo mga kababayan, aaminin mo ba? Aangkinin mo kung wala kang alam? Hindi naman po siguro tanga. Hindi naman po siguro tanga si Bernardo, mga kababayan. Naaangkinin niya na nasa kanya ang 80 billion kung wala sa kanya. Ikaw, gusto mo makulong habang buhay? Aangkinin mo hindi mo kaso? Malamang inangkin niya, so alam niya, kaso niya. Sa madaling salita mga DDS, eto, na-prank na naman kayo. Na-prank na naman kayo. Hindi si PBBM ang may hawak, kundi si Roberto Bernardo na Undersecretary ng DPWH. Patay kayo dyan. O yung mga nagpo-post-post dyan na si BBM magnanakaw ng 100 billion. Patay kayo. Pag hinanap kayo, makakasuhan kayo. Kasi bakit? May umangkin na inangkin ni Bernardo. Nasa kanya ang 80 billion at ang 20 ay nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Either nandun sa PhilHealth, nandun sa DSWD, nandun sa DepEd, kung saan-saan na napunta yung 20 billion. Yung 80, hawak niya. At yung 50, yun ang itanong niya kay Lucas Bersamin kung saan gamitin. Sabi ni Lucas Bersamin, siya na lang daw bahala kung saan nila gamitin. Nako po, mga kababayan, klaro po ba? Klaro po ba? So, ibig sabihin mga kababayan, si PBBM, matris pa kaya yung 20? Matitris yun, Ma'am Maria Fi Palisok. Matitris yung 20 billion. Bakit? Si Bernardo ang magiging tulay niyan Pag lahat ng sabihin ni Roberto Bernardo or Undersecretary Bernardo, ay nagtugma at accurate, ibig sabihin, totoo nga na nasa kanya ang 100 billion or ang 80 billion. So basta kayong 20 daw wala sa kanya, yung 80 lang ang hawak niya. So paano daw nangyari na sabi ni Saldico na nandun kay PBBM, si Bernardo nga ang may hawak? So bakit nga ba napunta kay Bernardo yung 80 billion kasabay ang 20 billion na insertion na sinabi ni Saldico sa pamamagitan ng dalawang secretary or undersecretary na gabinete ni PBBM? Sino nga ba yung undersecretary ng gabinete niya? Hindi ko alam kung sino doon. Basta si Bersamin daw ang sabi ni Bernardo. Naku mga kababayan, klaro? Klaro? Paki-comment ng yes. Kung hindi klaro, no. Kung klaro, yes.
Kung hindi klaro, no. Sa madaling salita, mga kababayan, walang kinalaman si PBBM. Na kay Roberto Bernardo ang 100 billion. So, sa madaling salita mga kababayan, hindi pa naman ito na-file, na kaso at naimbestigahan, pero hindi naman po nagpapahuli. Si Senador Ping Lacson, alam ko na pag nagsalita si Ping Lacson, ibig sabihin, naimbestigahan na niyan, kaya investigador yan eh. So, sinabi nga ni Ping Lacson doon na si Bernardo, si Birsamir na bata at Birsamir na matanda at si Olivar at saka si Bunuan. So, binigkas yung mga pangalan. So, alam nyo na. Hindi naman magbibigkas si Ping Lacson dyan kung hindi niya iniimbestigahan yan. So, sa madaling salita, malinis pa rin si Marcos. Yan nga ang mahirap mga kababayan, itong mga DDS eh. Kahit anong tanim ninyo kay Marcos, kahit anong tirada ninyo kay Marcos, wala kayong mabigay. Wala kayong maitanim, mga DDS. Wala kayong maitanim. Pero kay Sara, napakadami. Napakadaming kaso. Tad-tad ng kaso si Sara. Kay Marcos, wala kayong maikaso. Bakit? Walang pahid korupsyon si Marcos. Walang tanga na manguna na mag-imbestiga ng korupsyon kung siya ay may kinalaman sa korupsyon. Kung ikaw, tanungin kita, sangkot ka sa pagnakaw tapos ipaimbestigahan mo? Di balang araw madadawit ka rin. So ibig sabihin, malakas ang loob ni Marcos. Anong sabi ni Marcos? Anong sabi ni PBBM na nakaraang gabi, mga kababayan? Ako ang nag-umpisa nito. Anong sabi ni PBBM? Ito ipakita natin kasi itong mga DDS hindi na naman ito makatulog. Wait lang Ito mga kababayan. Itong mga DDS di naman ito makatulog. Ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal ng naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At hindi daw ito haka. po, para hindi ko na kwento. papasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat, ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Diba? Kita nyo mga kababayan? So, ibig sabihin, sabi ni PBBM, ako ang nag-umpisa nito, ako ang magtatapos nito. So, walang tanga na magpapaimbestiga at bubuksan mo ang korupsyon kung sangkot ka. Kayo, tatanungin ko kayo. Alam mong dawit ka, papakalkal mo. Malamang ko, alam mong dawit ka, ba't may pakalkal? Manahimik ka na lang. Ibang bagay na lang ang anuhin mo. Diba? Ma'am Ilidel Balseta, may glove shoutout po. So yun po yun mga kababayan, klarong-klaro. Wala kay PBBM ang 100 billion na insertion. Ano pa? Ano pang ilulusot ninyo mga DDS? Bukod sa 100 billion na inangkin na ni Roberto Bernardo or Undersecretary Bernardo ng DPWH na nasa kanya,
So ano na naman ang ibato ninyo kay Marcos ngayon? Yung gano'n na naman, pulburon. Wala effect yan. Wala effect. Ha? Kasi yung pulburon na yan mga kababayan, ha? Ulitin ko sa inyo, tapos sa kwento lang yan, nasa libro lang yan. Ha? Walang katotohanan yan.